Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Awitin po natin sa ating himno ang numero 37 sa pagpapatuloy po natin ng pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus, siyang patnugot na lagi nang nagtatanod sa atin ay nagkukupkop upang tayo ay mga tubos. Siya ang tunay na ilaw sa lakso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadiriglan. Siya ay ating
po nating papurihan, parangalan at luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos na siyang ating Panginoong Hesukristo. Numero 72 po naman sa ating mga imnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang daang tinubos ng Diyos, dahilan sa dugo ng Kordero, salay, tinubos niya tayo. Si Jesus ay aking tumatawag. Aral niya ay ating itanyag. May lugod tayo'y yakap-yakap, lumakad sa matuwid na landas, sama-sama nating ibandera. Aral niya'y isigaw sa madla, hanapin ang tupang nawala. Kapatid, halina at sumunod. Sundin natin ang aral ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang atas, lumakad sa matuwid na landas. Itanghal po natin at papurihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, 69 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus sa atin ay tumatawag at nag-aanyaya ng buong galak. Pangako niyang ganap sa ating ihahayag kung tayo'y susunod sa kanyang atas. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tangi niyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Huwag pagmatigasin ang ating puso sa tinig ni Jesus na may pangako. Huwag tayong pahihibo kaysa tang mapalalo. Dinggin natin ang tawag na maamo. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tangi niyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas.
magumon, tanggaping mahinahon ang banal niyang layon nang upang sasalay di maparoon. Siya ay tumatawag sa lahat kung tayo ay lalakad sa tanging landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyo pong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang Diyos na buhay, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Panginoon ng iyong mga propeta sa bansa ng Israel, ikaw rin po ang naawa at nahabag sa aming mga minamahal na mga magulang, na pinagtapatan ka rin po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa banal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California, nangagtitiklo po kami ng aming mga tuhod, nangangayupapa at nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Ipinaiilang lang namin sa iyo, Amang Banal, ang amin pong walang katapusan at tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po na ipinagpapatuloy mo po ang pagkukupkop, ang pagkalinga, ang pagbibigay sa bawat isa sa amin ng aming mga hiram na buhay, ng mga kapayapaan, ng mga magagandang kapalaran. Higit na nga po, pinagtitiyagaan mo pa kami at tinuturuan, binubuksan sa bawat isa sa amin ang iyong mga kagilagilalas na kaliwanagan. Pinatitibay mo po, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po ay nangagkulang, kung kami nangagkakasala pa rin, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang. Higit na nga po sa lahat, ituring mong taglay pa ng sa pagiging mga nasa kabataan pa, kawalan pa ng muwang at kaalaman sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Una na nga po ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman, mga kaibigan at mga kapatiran. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Jesus, ipinagpapasalamat din namin. Hindi mo rin pinabayaan ang aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo.
at mga mahal sa buhay, katulad po Ama naming Diyos ng aming mga anak na sina Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, lahat ng aming mga manugang, ni kapatid na Rosita, tulad po ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Pinagpapala mo rin ang lahat po ng aming mga apo, si JC, si BJ, JR at John Matthew, si Paul Norin at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Lalo na nga po si Richard at ang lahat ng aming mga kapatid sa laman, ni kapatid na Rosita, tulad po ni kapatid na Prospero, gayon din po ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer, ni Neftali at ni Expectacion. At Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo, maging si Fe at si Lolita, at ang maraming mga mahal naming nangawawaglit sa amin sapagkat nangingibang bansa sa paghanap ng ikabubuhay. Salamat po't hindi mo pa rin pinababayaan sina Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Daniel, si Shannon at Analera, si Bayan Guanson, si Jacob, si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe at Adora Aquino, si Pido, Victoria Malangkes, lalong-lalo na nga po si Flor Bautista at si Rosemary Gonzales. Amang banal, idinadalangin namin silang lahat sa iyo, 10 ng mga pangalang hindi na namin nasambitla, at lalong-lalo na nga po ang mga idinaragdag mo araw-araw na mga kalalakihan at mga kababaihan sa bilang ng aming mga kaibigang nakikipag-aral at nakikinig ng iyong palatuntunan, at ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo put sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan, idinadalangit isinasamo namin sa gabi at araw. Patuloy mo po sanang silang lahat ay pakapagpalain at ingatan. Tipunin mo rin po sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y makasama namin silang lahat. Makapasok po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, itindig mo sanang muli ang tinig ng iyong hamak na lingkod. Maawat mahabag kang linisin mo po. Banalin mo po ang kanyang puso at isipan, at sa Huwebes po ng gabing ito'y itulot mong pawang mga katotohanan lamang ang kanyang maisiwalat sa buong sanglibutan. At kung ito'y mapakinggan ng iyong mga tupa, magkaroon sila ng banal na pagkatakot at pananampalataya na ikaw nga ang aming nag-iisa't buhay na Diyos. Sa huling araw na ito, ikaw ang umuugit ng aming kaluluwa at nangangakong sasama ka po at mag-iingat sa bawat isa sa amin hanggang sa katapusan itong magulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo na habang kami nakikinig ng iyong mga aral, hipuin mo po kaming lahat. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman at ang maraming mga suliranin ng bawat isa sa amin sa araw-araw na pamumuhay. Bibigyan mo rin po ng kalutasan at pagkakalooban mo po kaming lahat ng ganap na mga kapayapaan. Ama naming Diyos, sa paghipo mo sa amin, bigyan mo po sana ng kagaling at kalakasan at dagdagan pa ng maraming mga araw, mga taon ang mga katulad na ng iyong hamak na alipin. Patuloy na pong tumatanda at nanghihina. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Concepcion, si kapatid na Floro, Robert at Mercedita, si Olivia at si Mirna, si Olivia at si Expectacion at si Rogelio Gonzales. Maawat mahabag ka, Ama, na kami na meron ng mga katandaan. Tulungan mo pong maragdagan pa ang pagsisimpa namin ng mga gawang kabanalan, sapagkat kung iyong loloobin at pararamihin mo pa ang aming mga araw, ibabalik po namin sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong lakas, buong isip at ng aming buong buhay. Ama namin Diyos, ang lahat po ng ito, maging ang mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod, dagdag na ipinakikiusap po naming ibasbas mo nawa at ebendisyon sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon
at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan po naming mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid po natin sa pananampalataya, atin na pong ihanda ang ating mga Biblia. Tayo po ay magpapasimula na sa banal na aralin na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo upang atin pong pakinggan o kainin, inumin ng ating mga kaluluwa. Ang atin pong pinakapaksa ay mula po sa unang Tesalonika Kapitulo 2, versikulo 14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Maging sa Bibliang King James na pinanggalingan ng Tagalog, "For you, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus." Sa makatwid po, dito ay wala pong pagkakaiba. At dito po ang pinakapunto ng ating pag-aaral. Tayo daw po, ang tinutukoy po tayo sa huling araw. Ako, ang aking sambahayan, sina kapatid na Prospero, ang aking mga kasama sa iba't ibang panig, magmula ng doon sa Pilipinas at ang iba po'y nangangalat sa maraming mga iba't ibang mga bansa na mga nabautismuhan po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa amin po na mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ang aming obispo, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya rin po ang aming guro, pastor, siya ang saserdote, siya ang aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Kailanman ay hindi po namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Kami raw po na nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw ay tumutulad sa iglesia ng Diyos. Ang tinutularan namin yung iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Kaya nga ang paksa natin, kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonika Kapitulo 2 at versikulo 14. Nalalaman po ninyo, kami po, wala po kaming tinatawag na mga special holidays. Alam po natin, sa mga itinalaga ng Diyos, sa mga tinawag ng Diyos, sa mga nag-volunteer sa paglilingkod sa Diyos, katulad po ng ating napakinggan ng nakalipas na mga linggo, tayo ang tinatawag ng mga tunay na Nazarite, mga Nazareo. Ang ibig lamang pong sabihin ng salitang Nazareo, sila na kusang loob, ibinukod yung kanilang mga sarili upang makapaglingkod ng buong kataimtiman sa ating Panginoong Diyos. Paglilingkod na hindi paimbabaw, paglilingkod na buong puso, buong buhay, buong lakas at buong pag-iisip po natin. Ito po ang ibig ng Diyos. At nalalaman natin sa mga ibinukod ng Diyos, tulad ng sinasabi sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 6, versikulo 8, kung natatandaan pa po ninyo, at kung hindi ako nagkakamali, mga magulang at mga mahal namin sa buhay, ang lahat po ng mga araw para sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay banal. Kaya dito po ay wala kaming itinatanging mga araw
sapagkat sa lahat ng araw, ito ay banal para sa amin at ang lahat, kumbaga maaari, ay kailangang magtimpi at mag-ingat at kanilang supilin ang kanilang mga sarili sa lahat ng gawang kasalanan. At kayo po ang mga saksi na sa amin mga paglilingkod, mga pagsamba sa Diyos, wala po kaming mga kandila, wala po kaming mga agwa santa, lalong wala po kaming mga krus, wala kaming mga santo, mga papa sa Roma, kardinal, at wala kaming utos-aral ng mga tao at ng mga demonyo, tulad po ng pagbabawal sa pag-aasawa at pagbabawal sa pagkain ng karne. Wala pong masama sa lahat ng mga bagay na ating nabanggit. At wala kaming sinusunod na anumang ritual na katulad po ng tinatawag na ginagawa ng iba't ibang simbahan na wala naman pong basehan sa banal na kasulatan. At ang pinakatampok po sa ating paksa sa Huwebes po ng gabing ito ay yaon nga pong tinatawag na Holy Eucharistic daw o ang pagkain daw ng katawan at dugo ni Kristo, na yan po ay araw-araw timpapasok kayo sa simbahang kinagisnan, yung pare ay laging namumudmud ng istampita. Napakarami niyan, yung parang bilog-bilog ng mga biskwit. At ang kanilang mga pare, siya lamang umiinom ng alak. Pero yung mga membro ay puro biskwit lang. At ito nga po ang dahilan kaya ibinangon ng Diyos ang ating paksa. Kami ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, doon sa Jerusalem, sa iglesia, itinayo ng Panginoong Hesukristo anyo 32. Sila ang aming tinutularan. Alin nga po ang tinutularan namin hanggang ngayon sa huling araw na ito, na ginagawa pa namin at bakit namin ginagampanan? Kung mayroon mang tinatawag na ritual, wala pong ritual dito sa Iglesia ng Diyos. At kung ginaganap man namin ang tila tulad sa isang ritual, yon po ay hindi ritual, kung hindi yon po ay pagtulad namin, paggaya namin ayon sa mga banal na kasulatan ng pagkain ng tinapay na walang lebadura at ang pag-inom ng katas ng ubas na kumakatawan po sa tinatawag na katawan at dugo ng Panginoon na kanyang ibinuho sa bundok ng Kalbaryo nang siya po ay mapako sa krus. Kaya nga, alin po baga itong tinutularan naming magkakapatid sa loob ng iglesia na ito po ay aming isinasakatuparan sa bawat taon na dumarating o idinaragdag sa amin ng Diyos. At ito po ay aming ginaganap tulad po rito sa Los Angeles, unang araw po ng linggo, unang pagsamba ng taon na dumating o bagong taon na pinasapit sa amin ng Diyos. Alin po baga ang isa sa mga banal na bagay na isinasakatuparan ng mga unang mga banal noong araw, panahon pa ng Panginoong Hesukristo, at maging ng kapanahunan ng Panginoon ay naroon na po sa langit. Nalalaman po natin ang kasaysayan ng tinatawag na banal na hapunan. Hindi ko na po kailangang ulit-ulitin pa at basahin pa ang lahat ng mga talata. Kilalang kilala at bansag na yung tinatawag na Holy Supper ay napakahalaga, na ito po ay ginanap ng Panginoong Hesukristo sa kanyang 12 alagad ng kanilang mga kapanahunan. At ang wika ng banal na kasulatan
kayo'y iniwanan ko ng mga halimbawa upang ito ay inyo dinamang ganapin sa isa't isa sa inyo. San Juan 13 at 15. Sa makatwid, kung ginawa ng Panginoong Hesukristo, ipinag-utos sa kanyang mga alagad, mga kapatid, ito po ay dapat gagampanan ng lahat ng nagsunod-sunod na mga lahi ng mga Kristiyano o ng mga tunay na iglesia ng Diyos. At nang ganapin nga po ito, iisa lang ang tinapay. At yung tinapay na walang levadura. At isang sisidlan lang ng saro ang wika nga bahagi ng Panginoong Hesus. Isang saro lang, isang sisidlan lang ng katas ng ubas, binahagi sa mga apostol, sapagkat mayroong isang katawan o isang iglesia, mayroong isang Diyos, mayroong isang Panginoon, mayroong isang aral at mayroong isang bautismo. Sa iglesia po ng Diyos, iisa ang lahat ng mga bagay sa amin. At maging ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ito po ay iisa para sa amin. Wala pong tatlong Diyos, wala pong Ama, Anak at Espiritu Santo. Iisa lang po ito. Kaya nga't ang wika ng mga apostol, bagaman tayo ay marami, tayong lahat ay iisa sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Upang lubos nating maliwanagan, alin po baga ang tinutularan natin hanggang sa huling araw na ito na ginanap, inumpisahan ng Panginoong Hesukristo at ng mga alagad? Buksan po ninyo ang aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Putulin ko po muna, alam po natin, ang Diyos hindi tumitira sa templo. Ang tinutukoy po dito na templo ng apostol na nagsasalita sa aklat ng mga gawa 2:46. Unang-una, ang templo, espiritual na katawan o ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa. Sa templo na kung liliwanagin, spiritually sa katawan ng Panginoong Hesus, na sila rin po, ang ibig sabihin, nagkakasama-sama sila. At maging sabihin natin, ito'y literal na templo ng panahong ito sa aklat ng mga gawa 2:46. Sapagkat noon ay nakatayo pa po ang templo ng Jerusalem. At yung templo ng Jerusalem, pinanukala ni Propeta David, ngunit dahil sa ang kamay ni David ay napuno ng dugo ng mga kaaway, ipinahintulot ng Diyos, bagaman hindi siya tumitira sa templo na ginawa ng kamay ng tao, ipinahintulot na ito'y maitayo ni Solomon na anak ni David. Kaya nga nitong pagkakataong ito, 2:46 ng aklat ng mga gawa, may paniniwala din naman tayo na sila ngay nagkakatipon literal sa templo na itinayo ni Solomon sa pamamagitan po ng panukala ni Propeta David na kanyang ama. At ano pa ang kanilang pinagkakaisahan araw-araw? Sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Eto na po, lalong lubos na kaliwanagan. Nawala na yung templo, talagang sa bahay-bahay. Hanggang sa huling araw na ito, natutularan pa rin natin sapagkat tayo, wala tayong literal na katedral, wala tayong literal na bahay, sambahan, pero sa bahay-bahay natin, meron tayong pagkakaisa, meron tayong pagkakatipon. At dito nga po napapasama ang pagpuputol-putol ng tinapay na walang lebadura, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Bakit po ito?
isinasakatuparan ng mga banal ng Diyos na nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit nga po baga ito'y ginagampanan ng una na nga ng 12 alagad at nang mamatay na nga po si Judas Iscariote, nagbigti sa kanyang sarili, ito po ipinagpatuloy ng mga kapatiran. Buksan po natin ang Lucas 22:15. Bakit ito'y napakahalaga na dapat gagayahin, tutularan hanggang sa huling araw na ito? At sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kunin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. Ang nagsasalita po rito ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang tagpo na siya po ay huhulihin na siya po ay ipagkakanulunan ni Judas Iscariote. At dito po ay nagpapahayag na ang Panginoon na iiwanan na niya ang mga apostol, ngunit kanyang hinahangad na kumain muna ng hapunan kasama ang orihinal na 12 apostol. 22:16 ng Lucas din po. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito ay maganap sa kaharian ng langit. At dito ipinakikilala, minsan lang ginanap ng Panginoong Hesukristo ang kanyang huling hapunan. The Last Supper, kasama ang 12 apostol, mga tagapakinig, at ito'y hindi na mauulit. Hanggang sa maganap o dumating ang kaharian ng Diyos. Sa makatwid, meron pang ikalawang banal na hapunan doon naman sa langit. At sa 22:17, siya'y tumanggap ng isang saro, 22:17 ng Lucas, at nang ito'y maipagpasalamat ay sinabi, kunin ninyo ito, inyong pagbahabahaginin, sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Maging yung pag-inom ng katas ng ubas, hindi na mauulit yun, kung hindi, sa kanyang kaharian na. 22:19. At siya'y dumampot ng tinapay at siya'y nagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin, mga tagapakinig at mga magulang po namin. Sa makatwid, dito nga po sa tila ritual na ito, na tayo'y gagawa ng tinapay na walang lebadura, hari ng hari na po lamang, isang tinapay lang, pagpuputol-putulin sa bilang ng magsisitanggap. At ng isang saro, isang sisidlan lamang ng katas ng ubas, na ito po ang kumakatawan sa katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo, na ito nga po ay kanyang ipinag-uutos na ating gaganapin bilang pag-aala-ala sa kanya. Ano nga po baga yung aalalahanin natin sa Panginoong Hesukristo na kanyang ibinigay ang kanyang sariling dugo, ang kanyang buhay sa bundok ng Kalbaryo, na tulad po sa sinasabi sa Filipos, sa kanya pong Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, bagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nang mawala na ang kanyang pagka-Diyos, hinubad na niya, mga tagapakinig, ano na nangyari sa Panginoong Hesukristo? Yun na nga po ang kumakatawan sa kanyang pagkakatawan tao, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, at palibhasa, nasumpungan sa hamak na kalagayan, siya'y nagpakumbaba, hanggang sa marating niya
ang kanyang kamatayan sa krus. Nagpakumbaba, mga kapatid, kung siya na Diyos nagpakumbaba, inalis niya ang pagiging makapangyarihan, inilagay niya ang kanyang sarili sa anyo ng isang hamak na tao na katulad natin. Sino tayo para hindi natin ganapin o alalahanin? Gawin ninyo ito, ang wika ng Panginoon, bilang pag-alaala sa akin. Kaya nga ito'y ipinag-utos ng Panginoon sa kanyang unang mga banal, at ang wika nga ni San Pablo sa 2:14 ng ating paksa, nagsisitulad tayo sa mga banal, sa mga unang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Inaalaala nila ang katawan at ang dugo. Kumakain sila ng tinapay na walang lebadura at ng katas ng ubas na sumasagisag sa dugo at katawan ng Panginoong Jesucristo. Mga tagapakinig po namin, at malibang tayo ay kumain ng tinapay na walang lebadura at uminom ng katas ng ubas, wala tayong bahagi sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong po natin naman ay ito: tunay po baga na ang pagkain ng tinapay na walang lebadura at pag-inom ng katas ng ubas talagang pakikiisa sa katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo? Bakit po naman kailangan bang tinapay na walang lebadura? Ako nakikita ko yung mga protestante kung anong uri na lang ng tinapay. Kadalasan nga po, biscuit soda. Ang daming lebadura nun. Alam ba ninyo yung tinatawag na lebadura? Yan po ang yeast. Yeast, yung inilalagay ng mga gumagawa ng pandesal, inihahalo sa harina. Nakita niyo yung pandesal? Matambok na matambok. Puro hangin po yun, mga kapatid. Kaya nga meron tayong taong kasabihan, pag nakakakita at nakakarinig tayo ng mga kapwa-taong mga arugante, mayayabang, ang lakas ika ng hangin ng mga taong yan, mayayabang. Sa makatwid, ano nga ang katunayan na yung lebadura talagang nagpapayabang, nagpapalaki ng ulo ng tao? At yun nga po baga ang sumasagisag kung bakit ayaw ng Panginoon Diyos na kung aalalahanin natin ang kanyang kamatayan sa krus sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay, ayaw niya na mayroong lebadura. At bakit po? Ano po ang banal na dahilan? Buksan po natin ang unang Korinto, Kapitulo 5 at versikulo 7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak. Sino kausap? Tayo ng mga iglesia ng Diyos. Nung araw, mayayabang tayo. Nung araw, mga sutil. Nung araw, wala tayong kapakumbabaan. Nung araw, tayong lahat mga arugante. Lalo na nga nung araw. Kami nung araw, mga iglesia katolika kami. Nako, yayabang namin. Puro pahambugan, payabangan. Puro pakitan tao. Pagkatapos, naging mga protestante kami. Ganun din. Yung pala, yung mga protestante, anak pala ng katoliko yan. Yan pala yung mga tinatawag na anak ng dakilang Babylonia. Kaya, karamihan sa mga protestante, wag naman kayong magagalit, ang lalaki ng mga ginto, ng mga hikaw, mga tagapakinig namin, pataasan din ng ere. Ano nga sumasagisag sa lebadura? Alisin nga ninyo ang lumang lebadura. Na kung liliwanagin, alisin natin ang dating mga aral, utos ng mga tao, superstisyon, kasabihan ng mga tao, utos aral ng mga demonyo. Tito 1:14 at unang Timoteo Kapitulo 4:1 hanggang 3. Ang lahat ng masasamang mga aral na yan nagpapaumbok, nagpapayabang, nagpapalaki ng ulo ng mga tao. Mga kapatid, alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura, walang kayabangan, sapagkat dahil ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid baga si Kristo.
Yung inihain sa atin nung maging Katoliko tayo at maging Protestante tayo at kung ano-anong relihiyon, lebadurang nagpalaki ng ating mga ulo, nagpayabang sa atin, sa pamamagitan ng mga salit-saling sabi, sa pamamagitan ng mga aral ng mga utos ng mga tao at ng mga demonyo, ngunit nang tayo po kumain ng katawan ni Kristo, inihandog natin, alin? Sa ating mga wika nga, puso at isipan na ang ating Panginoong Hesukristo na walang kayabangan, walang kasinungalingan, walang kasalanang nasumpungan sa Kanya, ito na ang nabubuhay sa atin. 5:8 ng unang Korinto din po. Kaya nga, eto na, ipangilin natin ang pista. Ayan, yan kapatid na si Rilo. Ipangilin daw ang piyesta. Ano ba yung piyesta? Ito ba yung piyesta nitong Papa Francisco? Ito ba ang piyesta ni Maria? Ito ba ang piyesta ng gagalangin, ng Tondo, ng Bulacan, kung ano-anong piyesta? Gastos dito, gastos dyan. Alin yung ipangingilin natin na piyesta o pista? Hindi. Ayan, sa lumang levadura. Hindi natin ipangingilin, hindi natin pakikisamahan ang kinagisnan. Hindi tayo makikipiesta sa simbahang Katoliko. Hindi ang lumang levadura. Hindi ang piyesta ng mga Protestante. Ni sa levadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang levadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Sino ba ang tapat? Ako ba tapat? Meron bang taong tapat? Walang matuwid, walang tapat, wala kahit isa. Romanos Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 18. Wala tayong maipagdiriwang na taong matuwid, walang maipagpipista. Kahit na yang si Birhen Maria, wala po. Maski na si Pedro, kahit na yung papa ninyo na dumating sa Pilipinas, walang matuwid na tao para ipagpiesta natin. Sino lang ang ipagpipista o ipagdiriwang natin? Ang walang kasalanan, ang inihandog ang kanyang sariling dugo at buhay sa bundok ng Kalbaryo, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga siya ang katotohanan, siya ang buhay. Maliban sa Kanya, hindi tayo makakarating sa Diyos. Kayo ba, na mga Katoliko, kayo ba'y dadalhin ni Papa Francisco ninyo dyan sa langit? Hindi po. Wala pong makapagdadala sa atin sa langit kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang katunayan? Na ang pag-alaana o ang pagkain ng tinapay na walang levadura at ang pag-inom ng katas ng ubas, kumakatawan sa katawan ng Panginoong Hesukristo, na kung tayo'y makikiisa sa ganitong gawain, makakatiyak tayo ng buhay na walang hanggan. San Juan 6:54. Ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman at ang aking dugo, ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin, sa 55 ng San Juan. Kaya nga nang mapakinggan ito ng 70 alagad, hindi ko nababasahin, nang mapakinggan ito ng 70 alagad, maraming hindi nakakaalam, lalo na kayong mga Katoliko, palibhasa hindi kayo tinuturuan ng Ebanghelyo ng inyong mga leader, hindi nagbabasa ng Biblia. Bukod sa 12 apostol, meron pang 70 disciples. At ito nga tiyempong ito, 6:54 hanggang 56. Ito ang pagkakataong binanggit niya ang kanyang katawan at dugo ay tunay na pagkain at tunay na inumin. At nang mapakinggan ng 70 alagad, ang wika ng mga alagad na ito, ang tigas ng salita ng Kristong ito, paano natin siya makakain? Palibhasa po ay mga materyales puertes na walang iniwan sa mga Katoliko. Material things ang kanilang basis of all their worship to God. Lahat ng bagay na nakikita. Paano makakain ng katawan nitong Kristong ito at dugo? Alam ba ninyo ugali ng 70 alagad? Noon pa man nalalaman ng Panginoong Hesukristo, kaya ito sumasama sa Kanya, nag-iintay ng milagro. Ayan, kamukha ninyong mga Katoliko.
Puro milagro, hinihintay ninyo. Wala namang basihan yan. Wala namang bertud yan, mga kapatid. Kaya sunod ng sunod ang 70 alagad, nag-iintay ng milagro. Sapagkat sa tuwing sumusunod sila, natsetsempo ang Panginoon gumagawa ng maraming kagila-gilalas na bagay. Una na nga po, nakita nila ng ang 4,000 mga taong nangakaupo sa bundok ng Olibo sa pamamagitan ng ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay, pinagputol-putol at ipinanalangin. Mga kapatid, dumami at nabusog ang 4,000 at sa ikalawang pagkakataon, 5,000 katao. Kaya sila sunod ng sunod. At nang hindi na nga po gumawa ng milagro, ang Panginoon sa harap nila at sinabing siya ang katawan niya at dugo niya ay tunay na pagkain at kung kumain kayo ng aking katawan at ng aking dugo, meron kayong buhay na walang hanggan, natisod ang 70 alagad. At nang ito'y makita ng Panginoong lumalayo na sila, tinanong naman ng Panginoon si Pedro, Pedro, gusto niyo bang sumama sa kanila? Ano ang sagot ni Pedro? Panginoon, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Kaya nga, iyong pagkain ng tinapay na walang lebadura, iyong pag-inom ng katas ng ubas na sumasagisag sa kanyang katawan at sa kanyang dugo, ano ang ipinakikilala ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito sa kanyang mga anak sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Mga kapatid, hayaan ninyong si Apostol Pablo ang magpaliwanag sa kanyang Hebreo Kapitulo 9, versikulo 13, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagpapagiging banal sa ikalilinis ng laman. 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu walang hanggan inihahandog ang kanyang sarili, walang dongis sa Diyos, maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod kayo sa Diyos na buhay? Ano po ang napakinggan natin? Ano ang ibig ipaliwanag ng Panginoon kung makikibahagi tayo ng pagkain ng tinapay na walang lebadura at pag-inom ng katas ng ubas na sumasagisag sa kanyang katawan at sa kanyang dugo? Mga kapatid, ito ang bagong tipan sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Nung unang panahon, Hebreo 9:13 hanggang 14, ang matandang tipan, dugo ng mga bulong baka, ng mga kalapating malilinis, ng tinatawag na iba't ibang mga hayop na walang kapintasan, ang ipinanglilinis ng kaluluwa o ng mga kasalanan ng mga Israelita sa huling panahon, sa bagong tipan, dugo ng kordero, dugo ng Panginoong Hesus, dugo ng Diyos. Kaya nga sa aklat ng mga gawa 20:28, mga kapatid, pakainin ninyo ang Iglesia ng Diyos, binayaran ng dugo ng Diyos. Napakaganda ng ating pag-aaral. That is the New Testament in the blood of Christ. At ang nilalakaran natin ngayon, yung bago at buhay na daan. Hindi ko na po babasahin, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21. Meron tayong kalayaan, libre tayo makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng bago at buhay na daan na siyang dugo at katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, huling tanong, ano pa po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo at ng mga unang alagad nang lubos na nilang magampanan ang banal na hapunan? Huling-huling mga talata na aking babasahin, Juan 13:4. Nagtindig sa paghapon, at nang makainom na at makakain na ng tinapay na walang lebadura at ng katas ng ubas, nagtindig sa paghapon ang Panginoong Hesukristo. Hinubad ang kanyang damit, kumuha ng isang tuwalya, ibinigki sa kanyang sarili, at nang magkagay, nagsali ng tubig sa kamao, pinasimulang hugasan ang paa ng mga apostol.
Isipin ninyo, ang Panginoong Hesukristo mismo, yung Diyos na nagkatawan tao, huhugasan ang paa ng mga apostol. At nang mahugasan na nga ang paa ng mga apostol, mga kapatid, sa pagkakataong huhugasan na niya si Pedro, tumindig si Pedro at sinabi ni Pedro, hindi ko nababasahin, no? Para wag tayo masyadong humaba. Huhugasan mo rin ba ang aking mga paa? Huwag, Panginoon, huwag mangyari. Ang wika ng Panginoong Hesukristo, Pedro, kung hindi kita huhugasan, wala kang magiging bahagi sa akin, na kung liliwanagin, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pagkakataong yon, sinabi ni Apostol Pedro, Panginoon, wag lamang ang aking mga paa, hugasan mo na rin pati ang aking buong katawan. Ngunit sumagot ang Panginoon at sa kanya'y sinabi, hindi na kailangan sapagkat ang nahugasan na ang katawan. Ang ibig sabihin, ang nabautismuhan na, mga kapatid, hindi na kailangang bautismuhan pa uli. Yung paa na lang. Kaya ito gagawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sa tuwing magtitipon tayo, magkakatipon tayo, sa tuwing aalalahanin natin sabay-sabay na ang Panginoon ay namatay alang-alang sa ating kaluluwa, mga kapatid, maghuhugasan tayo ng paa. San Juan 13:8. Kung hindi tayo maghuhugasan, wala tayong bahagi sa Panginoong Hesukristo. At ang wika nga ng Panginoon 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, gawin ninyo sa isa't isa. At sa 13:16, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, 13:16 ng San Juan, ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man dakila kaysa nagsugo sa kanya. 13:17 ng San Juan, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, alam na nga natin mahalaga, importante. Kung hindi pala tayo magdiriwang sa tuwing aalalahanin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkain ng isang tinapay na walang lebadura na pagpuputol-putulin at iinom ng isang saro ng katas ng ubas na babahabahaginin sa isa't isa, at pagkatapos maghuhugasan tayo ng paa, hindi po tayo makakarating sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Mga tagapakinig at mga magulang, kaya kung meron mang ritual na ginaganap tayo, hindi ang ritual ng mga kandila, hindi ang ritual ng pagbubutil-butil ng Aba Ginoong Maria, hindi po. Utos aral ng mga demonyo yan, salit-saling sabi ng mga tao, mga kapatid at mga magulang. Yun ang iniwanan, yung iniwanan lang na halimbawa na ipinakita sa mga alagad. Ito ang ating gaganapin at ito nga po ang aming isinasakatuparan sa tuwing sumasapit ang bagong taon, ang unang-unang linggo ng bagong taon. Tulad po nitong 2015, unang linggo araw ng Enero 4, 2015, kami po dito sa Los Angeles, California ay nagsakatuparan ng banal na hapunan, at ito po ang nais naming ipag-anyaya sa inyong lahat at ating gawin, sapagkat dito hindi tayo nakikinig sa salit-sali, utos aral ng mga tao at mga demonyo. Ito po'y nasa mga banal na kasulatan na sa pamamagitan po lamang ng Biblia masusumpungan natin ang katubus at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Isaiah 34:16, hindi magkukulang ang Biblia. At sa Juan 5:39, ito ang magpapatotoo sa ating lahat na ang lahat ng mga ipinakitang halimbawa ng Panginoon ay sukat na upang ating makilala siya na siya nga ang Diyos na nagkatawan tao, at sa ganito'y nagkakaroon tayo ng bahagi sa kanyang katawan, sapagkat siya ang dakilang saserdote, pangulo sa kanyang bahay, Hebreo 10:21, na ang bahay niya ay tayo,
ang bahay niya, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siya rin ang may sabi, 28:19 hanggang 20 ng Mateo, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo, unang Korinto 15, 1 hanggang 2, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundon ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito nawa ang kanyang ibendisyon sa atin magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating buong sangbahayan, sa ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.